tayong magiging Sakaki! Left side, hawak sa lifeline. Maingat pong tumawid sa baha ang mga tauhan ng Philippine Red Cross na sumagip sa isang babae sa Sorsogon. Buntis ang 20 anyos na babae at malapit na raw manganak. Kasagsagan po ito ng bagyong Christine na nagdulot ng matinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region, Visayas at Mindanao. Tila nagka-waterfalls naman sa isang paaralan sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Itinaas po sa lalawigan ang red rainfall warning kaninang alas 8 ng gabi. Gayon din po sa Northern Samar, Catanduanes, Sorsogon, Camarines Sur, Albay at Masbate. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang pagsaksi ng GMA Integrated News para po magbigay ng latest sa bagyo na ayon po sa pag-asa ay posibleng magdulot ng storm surge o daluyong sa ilang bahagi ng bansa. State of calamity na po sa Albay kung saan inanod ang ilang bahay sa pananalasa ng bagyong Christine. Matinding pagbaha rin ang naranasan sa Camarines Norte at Camarines Sur. Isolated po ang ilang barangay at mula sa Naga City, Camarines Sur, saksilan si John Consulta. John, anong latest? Yes, Bia, sa gitna nga ng matinding buhos ng ulan na naranasan ngayon dito sa probinsya ng Kamsur ay ginagawa na ngayon ang puspusang pag-evacuate, Pia, ng mga otoridad sa mga residenteng naipit dahil sa biglang pagtaas ng tubig. Sa barangay May Katmon, Milaor, Camarines Sur, pahirapan na paglikas ng 15 tao na kinibiglangan ng 6 na bata. Kinailangan pang gumamit ng tali at salbabida ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard Kamsur para mailabas sa kanilang bahay ang isang pamilya matapos umapaw ang kalapit na ilog sa lugar. Hindi natural na waterfalls, kundi kulay putik na baha ang rumagasa sa hagdan ng elementary school na ito sa Jose Panganiban, Camarines Norte. May pagbaha rin at malakas na ulan sa bayan ng Daet at bumigay ang ilang kalsada. Pinalikas na ang ilang mga residente para hindi mahirapan ang mga rescuer sakaling tumindi pa ang ulan sa mga susunod na araw. Ngayon pa lang, malapit na sa spilling level ang antas ng tubig sa Daet River. Kahit malakas ang ulan, nilulusong ng mga residente ang malailog na baha sa Bulan, Sorsogon. Maraming kalsada ang hindi na madanan ng sasakyan. Ang asong ito, isinakay sa kahong hinahatak ng 2 lalaki sa baha. Sa Libon, Albay, inanod ng baha ang ilang mga bahay. Kabi-kabila rin ang pagbaha sa Owas, Pulangi at Malilipot. Kaya nagdeklara na ng state of calamity ang provincial government ng Albay. Sa bayan ng Tiwi, gumamit ng tali ang mga residente para matawid ang baha. Nagka-landslide naman sa Ginubatan at may nasirang bahay. Nagbabala ang PHIVOLCS sa posibleng lahar galing sa Bulkang Mayon na maaaring idulot ng malakas na ulan. Malakas din ang ragasa ng baha sa Del Gallego, Camarines Sur. Nalubog pati 2 malaking spillway na tanging daanan ng ilang residente. Isolated tuloy ngayon ang 5 barangay. Dahil peligroso ang ilang daan, hinaharang ng mga tauhan ng PNP at AFP ang ilang motoristang babiyahe sana papuntang Masbate, Catanduanes at sa Visayas. Ang ilang kanal sa Naga City bumubulwak na, kaya mabilis na bumaha sa ilang lugar. Wala ring lusot mula sa pagbaha ang mga mababang lugar sa bayan ng Pili, kabilang ang mga bahay at ang mga simbahang ito. Pinasok ng tubig pati karinderya, tindahan at bahay ng isang residente. Tumataas po talaga. Mahirap po kasi lalo na yung leptospirosis. Tapos hindi kami makapag-negosyong maayos gaya nito. Apektado po. Nag-deploy na rin ang Coast Guard sa mga lugar na kadalasang binabaha para makalalay sa mga gagawing paglilikas. With support ng province of the Camarines Sur, willing silang ipagamit din yung water assets nila na imamand ng Philippine Coast Guard, and then buong Camarines Sur po is i-accommodate po ng Philippine Coast Guard. Ang pagbaha sa bayan ng Baao nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Sinisimulan na rin ang paglilikas sa mga residente sa mga flood-prone at critical areas sa lalawigan. Iniutos na rin ang forced evacuation sa ilang lugar na malapit sa ilog, lalo pat madaling araw inaasahang lalapit ng husto si Bagyong Christine sa probinsya. Yung goal namin bago mag 6 p.m. lahat ng critical families na is-safe na para by bukas yung palaging goal ng Kamsur na zero casualty ay ma-attain. Sa Caramoran, Catanduanes, sinira ng pambihirang lakas ng hangin ang 37 bahay, 3 ang tuluyang nawasak.
Susuriin ang dinaanan nito at tindi ng iniwang pinsala para matukoy kung buhawi ang dumaan. Pinag-iingat naman ang mga motorista sa bayan ng Baras sa Catanduanes, lalo't naiipon sa mga kalsada ang baha mula sa bundok. Sa bayan ng Panganiban, nangangamba ang may-ari ng kalabaw na ito na natrap sa gitna ng baha. Hindi raw nila ito mailikas dahil masyadong malakas ang ulan. Stranded naman sa tinutuluyan nilang boarding house ang ilang estudyante sa Virac. Kaya hinatiran sila ng relief goods ng Catanduanes State University Student Council. Marami pa sa kanila ang nais makakuha ng tulong, kaya nagpadala na rin ng food packs ang LGU. Sa mga sandaling ito, Pia, marami sa mga kalsada nating nadaanan dito sa Camarines Sur ay talagang bahana at rumaraga sa mistulang ilog yung ating mga nakikitang eksena dahil nga sa tindi ng pagtaas ng tubig. At sa mga oras na ito, Pia, naka-standby pa rin ang mga emergency units dito sa Cam Sur dahil nga mamayang alas 2 pa ng madaling araw inaasahang ang posisyon nitong si Bagyong Christine, ang pinakamalapit na malialagar niya sa kanyang sarili, palapit dito sa may bahagi ng Cam Sur, kung kaya't naka-alerto ang lahat at nakaantabay para umalalay sa sinumang mangangailangan ng tulong. At live na rito sa Cam Sur, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Matinding alon naman ang perwisyo sa kabuhayan ng mga mangingisda, maging ng mga surfing instructor sa Aurora. At mula sa Baler, Aurora, saksi live si Katrina Son. Katrina? Pia, itinaas na nga ang alert status blue dito sa buong probinsya ng Aurora. Ibig sabihin yan ay 24 ng bukas ang kanilang Emergency Operations Center. Nagtulong-tulong ang mga mangingisdang ito sa pagtutulak ng kanilang mga bangka papunta sa laot. Isa-isa rin nila itong tinalian para masiguro na hindi tatangayin ng Bagyong Christine. Malakas na kasi ang hangin at naglalakihan na rin ang alon. Marami na sira dito. Yung ito nakaraang bagyo lang, yung malakas. Halos 3 bangka nawasak diyan. Iingat na talaga. Kasi mahirap din magpundar. Mahal din ang bangka kahit papaano, kahit kahoy lang. Dagdag problema pa nila ang kawalan ng kita dahil halos 2 linggo na raw silang di nakakapangisda. Ngayon naman po rin magtapang-tapangan sa laot. Kahit po ganito na matagalan lang, magsakripisyo na lang po muna. Kesa naman buhay ang isakripisyo. Pansamantalang tigil din ang kabuhayan ng mga surfing coach sa Baler. Hindi na po pwedeng magturo. Especially in Sabang po. Pag nandun na po, mahirap na pong intindihin yung sarili mo, tapos may estudyante ka pa. So, kailangan safety mo muna. Gayunpaman, may ilan pa ring sinamantala ang matataas na mga alon. Agad din naman daw nila itong ititigil kapag nagsimula ng umulan. Ito nga yung Cemento Beach. Sa parteng ito raw dito sa Baler, Aurora, karaniwan ay wala talaga nga alon. Ngunit sa mga oras na ito, naglalakihan yung mga alon at may mangilan-ngilan na nagsusurf. Indikasyon daw yan ng bagyong si Christine. Kanina, nagpulong na ang MDRRMO ng Baler para sa kanilang pre-disaster risk assessment. Sa mga fishermen, kahapon pa nag-remind na tayo through our MAU, Municipal Agricultural Office, na i-remind na yung ating mga fishermen, and kung nasa laot sila, by all means, baka pwedeng pauwiin na muna sila dahil talagang may kalakasan tong bagyo. Nakahanda na rin daw ang evacuation sites at rescue equipments. Simula ngayong araw, ipinagbabawal na rin ang mga tourism activities dito sa Aurora. Patuloy din ang ginagawang pagbabantay sa mga coastal municipalities. Naka-blue alert na kami ngayon. Sa 8 bayan, isa lang po ang walang coastline, yung Maria Aurora. Pero the rest po ay talagang napapaikutan po ng coastline. Nararanasan na ang malalakas na pag-ulan sa Santa Ana, Cagayan. Pahirapan ng pagtakbo ng mga sasakyan dahil madulas ang kalsada at halos mag-zero visibility. Kanselado ang mga biyahe ng barko at fast craft mula sa Batangas Port. Kabilang dito ang mga papunta sana sa Calapan, Puerto Galera, Abra de Ilog, Romblon Province at ilang lugar sa Visayas. Isinara ang passenger terminal building kaya ang ilang pasahero napilitang makisilong sa mga kalapit na tindahan. Daing din nila ang gutom at pagkauhaw, lalo't sakto lang sa pamasahe ang dala nilang budget. Problema pa raw nila kung saan magpapalipas ng gabi.
Pia, tuloy-tuloy naman ang ginagawang pagbabantay ng PDRRMO sa mga bayan dito sa Aurora. Ngayong gabi naman, Pia, ay nakaranas na tayo ng panakanakang pag-ulan dito na may kasamang malakas na hangin. At live mula dito sa Baler sa Aurora para sa GMA Integrated News. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Tinapatan ng hamon ni Vice President Sara Duterte ang mungkahi ng ilang mababatas na magpa-neuropsychiatric test siya. Git po ng Vice Presidente, dapat magpa-drug test ang ilang kongresista. Payag naman po dyan ang mga kongresista, pero meron din silang kondisyon. Saksi, si Marisol Abdurama. There's nothing wrong with me. I'm just different. Respetuhin nyo yung different ako sa inyo. I'm just unforgiving, unyielding, and unbowed. Game daw si Vice President Sara Duterte sa mungkahi ng ilang mambabatas. Payag siyang magpa-neuropsychiatric test kasunod ng kanyang mga kontrobersyal na pahayag noong Biyernes. Pero may kondisyon. I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Live daw gagawin ang test na dapat may third-party hair follicle testing. Ang young guns na tinutukoy ni VP Sara na grupo ng mga kongresista, tinanggap ang hamon. Pero dapat daw tumistigo si VP Sara under oath sa pagdiring ng komite ng Kamara, kaugnay sa pondo ng Office of the Vice President at Department of Education. Sumukot din si VP Sara sa sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na maituturing na paglapastangan sa patay ang banta ng bise na hukayin ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Tuloy naman ang pag-aaral ng Department of Justice sa mga pwedeng legal na kaharapin ng bise dahil sa kanyang mga pahayag. The threat to commit a crime is not a crime itself. Except that sometimes it can be, like if the threat is murder, it's grave threats. But in this case, that's why we had to study it properly. I think that we all know the score on what kind of vice president we have. How seemingly unstable her mind can be. And this country does not deserve a future with a kind of person like this. Nagsalita na rin ang anak ni Pangulong Marcos na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Tinawag niyang bizarre temper tantrum ang mga pahayag ng bise. Hindi raw pwede manahimik si Sandro sa pambabantaan niya ng bise na hukayin ang bangkay ng kanyang lolong si Marcos Sr. at pugutan ang kanyang ama. Sumobra na raw si VP Sara at wala na sa lugar kung saan pwede pa mapag-usapan ang mga di pagkakaunawaan. Gayunman, sincero pa rin umaasa si Sandro na okay lang ang Vice Presidente. I will not comment sa mga anak mo because ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD, pero baliktarin natin, ganun din si PRD sa akin. Ang natural affinity na gagawin, natural na gagawin ni PRD is to defend me. Kaugnay naman sa reaksyon ni Senator Amy Marcos na kaibigan ng bise, sabi ni VP Sara. Tinext ko siya and she was cold, malamig. And then meron siyang sinabihan na common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Pero itinuturing pa rin daw niyang kaibigan ang senadora. Tinanong si VP Sara, may pag-asa pa bang makabati ng bise ang Pangulo at iba pang bumabati ko sa kanya? Mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Mag-sorry sila sa lahat ng tinir gas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinapatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives hearing. Hindi lang sorry na, oh sorry Hindi, pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila.
pag-isipan ko kung papatawarin ko kayo. Sinusubukang namin makuha ang panig ni Senator Amy at ng Malacanang. Sa kabila ng mga kontrobersiya at hindi nila pagkakaunawaan ng Pangulo, nanawagan ang bise sa mga kawani ng gobyerno na gawin ang kanilang mandato at magtrabaho ng maayos. Bagay na siya raw inaasahan ng taong bayan sa kanila. Nang hingin namin ang pahayag ni Pangulong Marcos sa anibersaryo ng Philippine Coast Guard kanina. Mr. President, sir, will you respond to the Vice President? Mr. President, sir? The Vice President said that you don't know how to be a president. Saglit na nag-isip at akmang sasagot na. Pero ngumiti at lumayo lang ang Pangulo. Hindi rin nagsalita si First Lady Liza Araneta Marcos nang hinga namin ng komento kay VP Sara. I'm the First Lady. Any words for VP Sara, ma'am? Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi.